Nagagamot ba ang social anxiety disorder? Is it curable? May mga pamamaraan nga ba o solusyon para ito ay mabawasan o di kaya naman ay may tanggal sa ating sistema? By the way, I'm Coach Matt Doming, isa akong registered psychologist by profession. And if you want to know more about this topic, please watch and finish this video. One of the most common questions that I get about social anxiety disorder. Ano ang pagkakaiba ng social anxiety sa normal na hiya? Well, number one, normal naman talaga minsan ang mahiya. No? Especially kapag napunta tayo sa mga social situations na mga unfamiliar yung mga tao sa paligid natin. Even in Filipino setting, ine-emphasize minsan natin yung hiya. At para sa maraming mga Pilipino, hindi maganda para sa isang tao yung walang hiya. Diba? Kasi di ba pag sinabing walang hiya, parang walang respect sa boundaries ng ibang tao. So, sa Filipino culture, minsan dinidiscourage natin yon. And it's totally normal na tayo ay mahiya. Diba? Meron tayong reservations minsan. Pero kapag nasobrahan naman yung hiya, to the point na naapektuhan na yung daily functioning natin at pakikipaghalubilo natin sa ibang tao, ay baka hindi na ito normal. And kailan papasok yung social anxiety disorder? Actually, meron akong separate video to discuss more on how it feels to have a social anxiety disorder. Pero in a glimpse, pag sinabing social anxiety disorder, sobrang severe yung takot na nararamdaman sa mga social situations. But essentially, ang pinakakinakatakutan ng isang taong may social anxiety disorder is yung takot na mapahiya. Takot na makriticize, takot na kumbaga mabigyan ng negative opinions ng ibang tao. Na minsan wala ka nang inisip kundi yung possible opinions ng ibang tao sa paligid mo. At nakakawala ng focus yon kasi instead na mag-focus ka sa mga bagay na dapat mong gawin, wala ka nang ibang inisip kundi yung possible na sasabihin ng ibang tao. Kaya very common yung laging mapag-isa, laging tumatanggi sa mga lakad at hindi nag-attend sa mga social gatherings. And especially kapag nagsasalita sa harap ng maraming tao na uutal-utal at minsan na may mental block. If you think you have social anxiety disorder, here are some tips para magamot at para masolusyonan natin yung nararamdaman nating social anxiety disorder. Unahin muna natin yung mga do-it-yourself strategies for social anxiety. Number 1, support groups. Halimbawa ng support groups is yung mga kaibigan na talagang maaasahan. The more, the merrier. But commonly, kapag may social anxiety talagang isang tao, very common yung paisa-isa, dalawa, or tatlo lang. Very limited yung friendship circles. Well, okay lang yun. Walang masama doon, especially as a start. So kapag meron ka ng existing friendship circles, well, mas magandang lagi kang makipaghalubilo sa kanila, especially face-to-face interactions. Lagi kayong magbabanding. Kasi napaka-importante nung tinatawag na social benchmarking. Na kung saan, dahil dyan sa friendship circles mo, mas marami kang natututunan about sa ibang tao. You get to know more about the human nature and you get to realize na hindi naman sa lahat ng panahon yung mga iniisip ng ibang tao towards sa atin ay lagi namang totoo. Mas nag-i-improve yung communication natin at yung interpersonal skills natin. Pero mas maigi din na hindi tayo manatiling limited dun sa existing friendship circles natin. It's also a good opportunity na one by one, makipaghalubilo din tayo sa mga taong hindi familiar sa atin. Halimbawa, kapag sumakay ka sa taxi or sa Grab, pwede kang makipag-initiate ng conversation dun sa driver para ma-expose ka lang parate sa social interaction, especially yung shallow conversation. Secondly, yung tinatawag nating gradual exposure. Kasi ang tendency ng taong may social anxiety, may avoidance iiwasan yung mga social situation na kinakatakutan. Ang tendency pa naman ng mind natin kung ano yung bagay na lagi nating iniiwasan, kino-confirm niya na nakakatakot nga yan. At the more na tumataas ang anxiety mo, na the more mong iniiwasan yung mga bagay na yun. Kaya difficult as it seems, one way to combat anxiety is to face your fears. Pero pwede namang paunti-unti. Halimbawa, kapag takot kang magsalita sa harap ng maraming tao,
First step mo siguro is pilitin mo yung sarili mo magsalita sa harap ng isa o dalawa o tatlong tao. Then, pwede ka mag-increase habang nasasanay ang iyong isip at habang nasasanay ka na magsalita sa maraming tao. Or kung takot ka or nahihiya kang mag-attend sa isang party, well, maybe sa una pwede kang magpasama, di ba? Until such time na paunti-unti, punta ka muna siguro sa party na konti yung tao, then paunti-unti, nag-i-increase hanggang sa masanay ka, at eventually hindi mo mapapansin, nagiging capable ka ng mag-attend sa mga party kahit na sobrang dami ng tao. Next is journal writing or reflection. So, spend some time to reflect, magnilay, usapin mo ang sarili mo, tanungin mo, bakit nga ba ako natatakot sa maraming tao? Ano nga ba ang nakakatakot doon? Nakakatakot ba talaga yon? And if ever mangyari man yung bagay na sobrang kinakatakutan kong mangyari, will it be the end of my world? Or may magagawa pa rin naman ako sa buhay ko even if it will happen? So, these are some do-it-yourself strategies that you can do. Pero, it is easier said than done. And the thing about anxiety or social anxiety, it takes time. It takes constant effort for you to get out of this disorder. Pero doing it on your own is not always a guarantee. If you want a better way, well, we'll go to the second possible strategy. And that is psychotherapy. Well, the rule of thumb is going to psychotherapy or counseling sessions is always better than doing it on your own. Kasi at least sa psychotherapy, you have a coach that will always guide you and motivate you to do the things that you need to do in order to get out from social anxiety disorder. Now, isa sa pinaka-common na strategy at pinaka-effective na strategy na ginagamit sa psychotherapy is yung tinatawag na Cognitive Behavioral Therapy or CBT. And ang ginagawa ng CBT is tinutulungan yung taong may social anxiety na ma-realize talaga. Hindi lang yung ma-realize on a shallow level, but ma-realize even the subconscious level na hindi naman talaga nakakatakot yung makipag-interact sa ibang tao. Kasi most likely, yung tao may social anxiety, nakaranas siguro ng mga past traumas o di kaya ay sa family nila talagang mahiyain or maraming may social anxiety. So sa CBT, talagang tinutumpok at tinatarget yung pinaka-core na mga thoughts or mga negative thoughts na nagiging cause or nagiging trigger minsan para magkaroon ng social anxiety yung isang tao. Di ba nga, our thoughts create our reality. Kaya ang ginagawa ng CBT is tinutulungan tayo na magkaroon ng panibagong at mas magandang reality by changing our thoughts into better thoughts. Na dati-rating very pessimistic view sa ibang tao ay mas nagiging realistic na ngayon. With psychotherapy, mas may increase natin yung bilis at guarantee na makakawala tayo sa social anxiety disorder. Alright, so sana natulungan kayo ng mga tips na yon. And kapag may social anxiety disorder tayo, lagi nating tandaan na yes, may solusyon doon, pero hindi nga lang ganun kadali. Pero may mga effective strategies para tayo ay makawala dito. So thank you very much for listening.